Afternoon everyone. Ako sa introduce ang ugaling kay basin na pa'y ipila sa inyo, mapakilas ako Ako di ay si Brother Ace Lloyd Ariba from Maramag. Gipanganak ko sa lugar nga Kibawi Bukidnon. And my wife back there, murag ni giatake gid siya, pero ampuan na nato nga maka-recover siya. Amen. And karon gitagan jud kog privilege nga makawalis pulong sa Ginoo. Salamat ko niana. Let's open our Bibles in the book. Let's open our Bibles in the book of Matthew, chapter 9, verse 36 to 38. Book of Matthew. Nanatanan, say aloud, amen. So nato, Matthew chapter 9 verse 36 to 38. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Verse 37. Then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Verse 38. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. Magampo ta, Ginoong labing gamhanan, Lord, nagapasalamat ko ning kapunon. Salamat sa kadaugan sa mong panimbahon kanin na buntag, Lord God. Salamat kayo sa paniudto. Salamat, Lord God, sa mga pulong nga mga dungog. Ug Lord, karong panimbahon na mo nga punon, ikaw mga bless, ikaw mga panalangin ni Lord God, ikaw maghatag ka na mo og kaalam, ikaw maghatag ka na mo og kaalam, Lord God, nga masabot yung pulong labi na kanako, nga may magasaysay sa mga pulong karong kahaponan, Lord God. Lord, nagahangyo mi ka na kanimo nga atagan mi mo kaalam o pagsabot sa imong mga pulong. Lord, atagi kami kaalam nga masabtan na mo ni imong mga pulong, nga ma-apply na mo sa mong matag adlaw nga kinabuhi, nga matisok na mo sa mong kasing-kasing gunahuna, Lord God. Ug Lord, ikaw mga bless karong panimbaho na mo karong haponon, wala kami mahimo kung wala imong tabang, Lord God. In Jesus name I pray. Amen. Karong kapunon maga-isgot may tungod sa why should a church do a soul winning? Ngano ang simbahan magahimo og pagdaog sa mga kalag? Grabe ka interesting, no? In the book of Matthew chapter 9 verse 36 to 38, giingon diri, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Verse 37, then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. This sa verse 37, kung bantayan ninyo, kung inyong mga Biblia, na pula nga marka dira, kanang sugod ra sa the harvest, kung na nakabutang dira nga pula, si Jesus Christ ang nagsulti niya na. Si Jesu Cristo nagsulti niya na. Iyang gingon, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Daghang kay harvestonon, pero ang mga ani, gamay ra. Muna yung gingon, pray therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into harvest. Mag-ampo daw ta og mga mag-ampo ta sa Ginoo sa mga ani, that he will send forth laborers into his harvest. Manapaon tay mga mag-ani, magbubuhat, magtrabaho. In this church, we need laborers. Amen. Kailangan natog mga soul winners. Ang gibutang diri nga laborers, di lang ni but pasabot nga mga ani. Diri sa simbahan, we need laborers. Kailangan tag soul winners. Unay kulang sa tuwa karon. Unya, dili ni siya nga trabaho lang nga magtrabaho nga magsilig. Ang trabaho nga gi-require diri, and the work is to win souls for the Lord. Ang trabaho ani sa simbahan, dili ta nga unsa man magpasinaw sa bangko. Ang atong trabaho is, and the work is to win souls for the Lord. Kailangan ta magtrabaho para makadaog tag kalag dira sa Ginoo. Nganong magbuhat man ta, nganong mag-soul winning man ta, ngano ang simbahan magbuhat og soul winning. Adto ta sa point number 1, because God commanded us. Yes. In the book of Mark chapter 16 verse 15, adto ta sa Mark, the book of Mark chapter 16 verse 15, giingon diri, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Bantayan ninyo sa book of Matthew, tong gingon ganina si Jesus Christ ang nagingon nato diri gyapon sa book of Mark chapter 16 verse 15,
And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ang nagsultihan ni si Ginoong Jesucristo. Man, because ang tanan nakamark og pula dira sa tong Biblia, si Jesus Christ nagsulti niana. And he said unto them, Go ye into all the world, muadto sa tanang sulok sa kalibutan, and preach the gospel to every creature. Unsa man ang gospel? Ha? Ang kaluwasan, at dapat ang tao may sayod sa kaluwasan. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Gisugo ta sa Dios mga higala para masangyaw ang pulong. Magkaibalan sa tanan nga adunay mangluluwas. May balan sa tanan nga adunay Jesucristo nga namatay dito sa cross. Man, dapat isangyaw nato ang pulong sa Dios ug iwali sa tanang sa migingon diri to every creature. In the book of Matthew 28:20 ato dito. Matthew 28:20. Matthew chapter 28 verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Gingon diri, sa itong point number 1, God commanded us, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Gisugot ta sa Dios mga higala para ang pulong sa Dios ma-spread out. Ma-spread na to ang iyang pulong. Ug ang reason number 2 nganong kita maga soul winning is the reason Jesus came. Point number 2, the reason Jesus came. Unsa may rason? Unsa may tumong ni Ginoong Jesucristo ngano niani sa kalibutan? In the book of Luke chapter 19 verse 10, adto ta, book of Luke. Book of Luke chapter 19 verse 10. Gibutan diri, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ang giingon dira, ang rason nga si Ginoong Jesucristo niya sa kalibutan, ano man, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Muna gisulti dira no, ang rason nga si Ginoong Jesucristo nga niani sa kalibutan para kita maluwas, para ang tanang tao maluwas. Yatagan mo free will sa Ginoo no. Yatagan mo kuan. Kay balaw ng Ginoo kung pilion ba nimo siya or dili. Kay balaw ng Ginoo danana. Kung ikaw mo pili sa yang anak, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kita nga nasa laag, munay rason sa Ginoo. Kita nang isalaag ta. Munang naay Ginoong Jesucristo nga nagluwas kanato. In the book of John chapter 3 verse 17. Usagya po ni sa rason nga nun yan si Ginoong Jesucristo sa kalibutan. Gingon diri, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Gingon diri, kay ang Ginoo wala nagpadala sa iyang anak dinis kalibutan para i-condemn ang kalibutan, but that the world through Him might be saved. O pinaagi kaniya ang kalibutan maluwas. Amen. Muni ang rason nga si Ginoong Jesucristo niyan sa kalibutan. Ngano man, because this world is wicked. Grabe na kadautan sa kalibutan. Ang mga batanon, sa kinsa nga lang ang makuanan. Wata kay balo. Munang kita, dapat bantayan nato ang atong mga kuan. Wala ko nagagawin sa mga parents, pero we need to look out. We need to kuan sa atong mga anak. Ako, bago pa minyo, kami yun, pero sorry. Pero we need to watch out for them. Kaya ano man, ang kalibutan, di na nato mabantayan. Di na nato may balan kung sa ilang next nga move. Ano man, ang Satanas nagkontrolar sa kalibutan. Dili ang Ginoo, kundi ang Satanas. So, we need to watch. Nga naman, ang kalibutan, grabe na. Dili na ito makuanan. So, muna nga kung giimo nga topic 3, why should a church should do a soul winning? Ano man, ang kalibutan, grabe na kadautan. We need nga, daghan na ang atong mga soul winners, daghan na manawag og kalag. Kay para kita maluwas, og ang tanang tao nga wa pagkabalo, sa kaluwasan, maluwas. O ang point number 3 is the judgment seat of Christ. Let's open our Bibles in the 2 Corinthians chapter 5 verse 10. 2 Corinthians chapter 5 verse 10.
Gingon diri, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Ang gingon diri, no? For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. According sa verse, i-judge sa Ginoo. I-judge sa Ginoo, no, sa atong gibuhat, bisan daotan ba na umayo ang atong gibuhat. Husgahan ta sa Ginoo, ang kayang Ginoo siya ra maghusga kanato. Muna siya the judgment seat of Christ. Ano man? Judgment seat of Christ. I-judge ta. Ang soul winning is good. Soul winning is good. Only God, it is acceptable to God and pleasing to our Savior. Amen. Kung kita din mag-soul winning, malipay ang Ginoo, no? Kaya nakadaog tagkalag. Kunya, rewardan po kita niya, ani. I-judge ta, rewardan ta sa Ginoo. Nga naman, ang pagdaog o kalag, maayo. Ha? Muna yung gingon rin sa Biblia, iyatang pag-rewardan o iyatang pag-judge sa itong gihimo nga maayo or dautan. Ang pag-sulwining, maayo. So muna, nanatay price ani kung maka-sulwining ta, nanatay ganti ani dito sa langit. Muna gingon sa Biblia. And point number 4, tungod sa impyerno, because of hell. Ha? Nganong mag-sulwining man ta kay tungod sa impyerno? Yes. Because of hell, let's open our Bibles in the book of Revelation, chapter 20, verse 15. Revelations. Giingon diri, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Giingon diri sa Biblia, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Kung kinsa man ang wala nasulat dito sa book of life, dito sa langit, padulong sa impyerno, into the lake of fire. Ano man, wa mo sila ka baton og kalawasan. That's why we need to win souls. Katong wala pa kabalo, wala pa nasayod sa kalawasan, mga galab, dapat nato silang angayan nga may kabalo to sila. Let's preach. Atong hatagan og tracts para sila masayod nga adunay kalawasan, nga adunay Ginoo, nga adunay Hesukristo nga namatay sa cross para lang sa atong sala, para kitang tanan maluwas. Muna, no? Sa point number 5, bloody hands. Muna siya. In the book of Ezekiel chapter 3 verse 17 to 19. 3. Giingon diri na Ezekiel chapter 3 verse 17 to 19, Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore hear the word at my mouth and give them warning from me. Verse 18, when I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Grabe man na no? Bloody hands will I require. Will I require at thine hand? Yet if then warn the wicked, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity. But thou hast delivered thy soul. Giingon diri, kung na kay kaila, kung na kay higala, nga wani mo na sangyawan sa pulong sa Dios, mag-require ni og mga sa gingon dere, but his blood would I require at thine hand. Ang ato ilang dugo, nasim kamot. Imagine na, bloody hands. Kung dito ni mo sangyawan, ang imong higala, ang imong mama, imong papa, nga wani mo nadala, ang imong higala, imong igsoon, imong parente, kung wala to ni mo nasangyawan sa pulong sa Dios, ang gingon dere, sa may gingon, but his blood will I require at thine hand. Katong mga dugo, sa tao nga wani mo nasangyawan, ng imong kaila, nasa imong kamot. Grabe, no? Pero gayon sa Biblia, yet if thou warn the wicked, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. Gayon dere, kung ikaw nagsangyaw kanila, pero sila gay gyapon ulo, ila na. Masagdi na sila.
Pero ampuhi lang yapon, padayon ka nga magampo, nga ma-realize nila ang kamatuoran sa kaluwasan. Amen? We need to pray for them, kaya ano man, bisag kapila ni mo na sangyawan, kung wala nagliyok ang balang espiritu niya na, dili, yun na. Pero kung ampuhan ni mo na, ang Ginoo na bahala na niya. Isangyawan ni mo siya, and pray for them, nga imong gisiran. Ampuhi, kaya ano man, ang Ginoo na bahala na. At least you did your part. Gisangyawan ni mo, and ang kaduwa ni mo imunan na is ampuan. Kaya naman, bisag isiran ni mo nga wa ni mo giampuan, magula lang. It's nothing for them. So, mas nindot yun ang, for example, ibutan na to, street preaching, mag house to house visitation, may ana. We need to pray first sa mga tao nga itong sa limunga, mga tao nga itong makatubang, nga itong masiran, yun naman. We need to pray first, mga ayo tag-alam sa Ginoo, mga ayo tag kahibalo para ato silang masiran sa insakto nga pulong sa Ginoo. That's why need kay nato no? Need kay nato magsangyaw sa pulong sa Ginoo karong panahon na, because we are in the last days. Nanata sa panahon nga ang tao grabe nakadaotan. Ang kalibutan grabe nakadaotan. Ang mga batan-no nanas diskuan, wa na sa eskwelahan o wa na sa simbahan. Bisan gani nasa eskwelahan pero ang mga gipanghimo daotan. Young people, be aware sa inyong mga friends nga inyong ginakawa na. Be aware mo sa inyong mga friends. Kung kinsa man na inyong mga friends dira, be aware. Dapat inyong mga friends is godly friends. Ayaw mo pag amigo nga nasladas kalibutan. You hear me? Young people, dapat magbantay ta sa itong mga igala, no? Nga naman, this world is wicked, wata kabalo. Grabe ng dautan karon, nibalik na kidnapping, nibalik na ang mga dautan nga gipanghimo. Because this world is wicked. And that's we need to pray. We need to pray for those people nga wa pa nasayod sa kaluwasan, wa pa nasayod sa ilang kamatayon kung asla padulong. We need to pray, we need to preach for them para sila masayod kung asla padulong, kung sila mamatay. Dagan kay rason nganong kita magsangyaw sa pulong sa Dios because God commanded us. Yes. Amen. Unya ang rason nga nung sige Ginoong Kristo niya ni dere. Ha? Giingon sa Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Eh kung wala palang higugma sa Ginoong kalibutan, wala na. Way kaluwasan. Grabe katalagman ng pans kalibutan karon. Pero still nagyapon pero naikuan ba? We have God, nay Ginoo. Amen. Because of bloody hands, judgment seat of Christ, daghang mga rason para kita mag-soul winning. Ayaw ikaulaw nga ikaw magasangyaw sa pulong sa Dios. Di may ka maulaw nga magsayaw-sayaw sa TikTok nga mga yung people. Ayaw mo kaulaw nga magsangyaw mo sa pulong sa Dios. Ang inyong classmate tatagig tracks, sangyawi. Inyong co-workers, invite them to church. Sangyawi, ayaw kaulaw. Anong maulaw man ka nga Ginoo man na? Yes, sir. Ayaw kaulaw, okay? Mo nang ikaayo na dili man ay kakuan. Anong di man kamukuan? Pray and preach sa mga kalag nga wa pa nagkibalo sa kaluwasan. Ay ang kaluwasan importante ka natong tanan. Amen. Labi na sa mga kalag nga wa pa nagkibalo. Labi na sa mga tao nga atong mga friends nga dugay na nga wa pa nato na share ay kaulaw. Ay kung di mo kabalog share, pangutan na lang mo na si Pastor James, naapog ko nga pwede mo tabang, na si Kuya Clint, na si Brother Alimar. Ay mo kaulaw kung di mo kabalog sangyaw sa inyong mga higala, sa inyong mga classmate. Ay mo kaulaw kay nami andam mo tabang kaninyo para lang makibalo mo para makibalo mo unsaon pag-share sa kaluwasan. Amen. Kay grabe ka importante ang pag-soul winning. Para sila makibalo. For them to know the truth of salvation. Salamat kay sa time nga ako nakawali diri. It is a privilege. First time na ako nagwali diri, no? Salamat ko. Nakuan. And marto dito na ko taman, di na ko maglangay kay mag-general cleaning pa ta. Tindog tang tanan, magampo ta. Let's pray, Lord. Salamat nining time, Lord God, sa nga ako nakawali sa imong pulong. Lord, pasaylo ako, Lord, kung aduna man ko na
pungat or nagula sa baba nga di maayo or mali sa pulong ni mo Lord God. Pasalawa kanayo ni Lord, ug Lord, I hope nga kato mga pulong Lord God, aduna kami natunan ato, aduna kami matisok sa muna unang kasing-kasing ato Ginoo nga ma-apply na mo sa mong matag adlaw nga kinabuhi ug mo tong ma-apply Lord God, makasangyaw mi. Lord, give us courage, give us strength Lord God. Tagi kami kaalam para makasangyaw sa imong pulong Lord. Tagi kami og courage Lord God nga di kami maulaw magsangyaw sa imong pulong sa kadalanan sa mga balay Lord God nga kami mag-aadto. Lord, give us strength, give us courage, give us wisdom to preach thy word. Lord, nagpasalamat ko ning privilege kani nagawali ko sa imong pulong. Ug Lord, sa mong general cleaning karon, ikaw maghatag ka ng kusog, ikaw maghatag ka ng safety Lord God, protect us Lord God. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Okay, sir.